Grabe, first time lang namin ma-experience na manghuli ng crabs at napakadami nga naming nahuli. At syempre, bago nga tayo makapanghuli, kailangan nga muna natin mag-travel papunta doon. 4 AM pa nga lang ay gising na ang lahat para mag-check out dito sa hotel na pinagsistayan namin sa Vancouver. At for today's vlog, sasakay nga tayo ng ferry from Vancouver to Victoria. Part pa rin ito ng British Columbia at madami nga daw pasyalan dito. Around 5 AM ay bumiyahin na nga kami papunta sa port. Sobrang napaaga nga yung punta namin dito dahil akala ko 1 hour yung biyahe papunta doon, yung pala 35 minutes lang. Pero okay lang yun, at least nga hindi kami na late. At hindi lang pala kami mismo ang sasakay dito sa ferry kundi pati na yung aming sasakyan. Umabot pala ang pamasahe namin sa $150 kasama na kaming 5 doon pati yung sasakyan. At nasa 1.5 hour yung biyahe. Sobrang aga nga namin umalis kaya hindi na rin ako nakapag-breakfast. Kaya bumili na nga lang ako dito sa vending machine ng chips, pwede na rin to. Sobrang laki rin pala nitong ferry na nasakyan namin. Grabe, may shoppingan pa nga ng damit sa loob. Bukod pala sa aming 5 ay kasama rin namin si Ate Marinel, si Kuya Pits, pati na rin yung family ni Ate Arlene. At sila Ate Arlene nga yung magtutur sa amin dito. At dito nga kami nag-meet up sa Parliament. Grabe, first stop pa nga lang ay sobrang ganda na nga kagad nitong pinuntahan namin. Halos kapareho nga ito ng itsura nung napuntahan namin sa Edmonton na Legislature Building yata yun, pero ito mas maganda. Naglakad-lakad lang kami ng konti, syempre nag-picture-picture at nag-take na rin ng mga videos. At sabi nga nila itong statue na nasa pinakang-tuktok daw ay real gold yan. E aakit nga sana ako para i-check kung totoo nga ba. Char! At meron nga rin pala dito mga horsey-horsey at parang kalesa nga na pwede kang sumakay. At itong araw na rin pala na namasyal kami ang anniversary ni Papa and Tita. Happy 11th anniversary! At ang katapat nga nito ay may pa-fountain at meron nga din dito mga different flags ng iba't ibang mga province. Eh kahit hindi nga ito wishing well, nagulat nga ako kay Sandro, mag-wish daw siya. Nanghingi pa nga siya kay Papa ng barya at nagulat nga ako doon sa kanyang wish. Ay hindi nga para sa kanya ang wish niya, kundi para daw sa friend niya na sana daw magkaroon daw ito ng PlayStation. Grabe, napakabait talaga nito ni Sandro. Lunchtime na rin, gutom na ang lahat, kaya dito nga kami dumiretso. Sorry po, nalimutan ko na yung name, basta sa pagkaalala ko ay parang beach nga daw ito. At ito na nga ang time para kami magka-crabbing. Medyo nag-change outfit na nga tayo at parang hindi na nga angkop sa pangunguhan ng crabs yung suot ko. Sobrang lamig nga dito pero syempre titiisin natin para nga ma-experience natin to. Thank you so much po pala sa family ni Ate Arlene sa pagsama nga sa amin dito. Meron nga silang net at meron din pa chicken doon para yun yung pain doon sa crabs. At ihagis nga lang ito sa dagat at after 10 to 15 minutes ay kukuhain na ulit ito. At pag nahigit na nga yung tali ay makikita mo na yung napakadaming crabs na nahuli nyo. Yun nga lang ay meron din mga guidelines ang Canada at hindi mo nga basta pwedeng kunin lahat ng iyong mahuhuli. Dapat yung mga lalaking crabs lang yung mga kukunin mo at may certain size nga lang din. Sayang nga lang at itong first try nga namin na panghuli ay puro babae kaya ang ending ay babalik namin ito sa lahat sa dagat. At sa buong panghuhuli nga namin ay isa lang yung aming naiuwi dahil isa nga lang yung lalaki na tama rin yung size. Isa lang man yung nauuwi namin ng mahalaga ay napakasaya nitong experience na to. At after nga namin mag-crabbing, ito na nga yung time na pupunta na kami doon sa aming binook na Airbnb. At grabe nga yung mga nangyari. May taas! May hagdan nga! Nakita ka! Ano mo yung vlog natin yung apple sa likod? Ay, pumunta yung matang base niya. Ano ko? Pero may taas talaga. Oh my God! Spirit of the glass. Grabe naman pataas. Tita, kaya mo ipakit to? Ay, mas maganda dito. Maliwala. May hindi na masyadong... Ay, ang ganda dito! May medyo... Ay, kaya dito kasunod? Ang ganda! Hala! Ba't dito naman to? Oo, grabe. Hindi pwede sila kasi dito. Oh, may pwede kang tumalon eh. Wag naman yung mga ganyan nakabukas nakakatakot. Hindi, binakabukas yan doon pumasok kami. Hindi ko na pinapansin ng may-ari. Hindi na ako masyado nakapag-video ng ating Airbnb tour dahil nga nagtakutan na kaming lahat. Doon sa pictures naman kasi niya doon sa posting ay mukhang okay naman pero pagdating nga namin dito ay medyo nakakatakot talaga. Makikita mo yung mga cabinets, yung mga kama ay medyo luma talaga. Miski nga doon sa CR nila ay medyo nakakatakot din. Ay basta iba talaga yung feeling dito sa bahay na to. Pero syempre dahil nga nakapagbayad na hindi na pwede mag-back out. Meron din pala itong attic at pag-akit nga namin doon ay parang may kurtina na may taguan. Ay Diyos ko, pag naalala ko natatakot pa rin ako. Pero ang mahalaga no kinagabihan wala namang naiyak na bata sa cabinet kaya okay na rin. Yun lang naman po ang mga ganap natin for today's vlog. Thank you so much po for watching!